Miss Lin, nasa huling yugto na po ang sakit ninyo. Ayon sa aming tantiya, may 3 buwan na lang po kayong natitira. Bakit ka na naman narito? Linjen, 6 na taon na kaming hiwalay. Kahit na magpunta ka rito araw-araw para maglinis at magluto, walang magbabago. Gusto ko lang gumawa ng paraan para makabawi sa iyo. Ang boses mo. Sipon. May sipon lang ako. Kaya medyo masakit ang lalamunan ko. Linjan, itigil mo na ang paggawa ng mga bagay na ito para lang sa sarili mo. Kung talagang nakakaramdam ka ng pagsisisi, 6 na taon na ang nakararaan, hindi mo sana sinadya na may mangyari sa atin at hindi mo ako niloko na buntis ka para lang magpakasal. Hindi kita niloko. Isang aksidente lang talaga ang nangyari noong araw na iyon. Aksidente? Isang aksidente na hindi ko pala anak ang bata. Kahit anong paliwanag ko nitong mga nakaraang taon, ayaw niya talagang maniwala sa akin. Ibabalik ko na ito sa iyo. Lahat ito ay mga pinadala mong pera para sa suporta sa bata sa loob ng 6 na taon. Ang petsa ng kaarawan mo ang password. Anong ibig sabihin nito? Wala lang. Dahil hindi mo naman anak si Leyi. Hindi ko dapat tinanggap ang pering ito. Sa wakas, umamin ka rin? Ako. Yanting. Yanting. Bakit ka nandito? Malakas ang hangin sa labas? Mahina pa ang katawan mo? Baka magkasakit ka? Namiss lang kasi kita. Yanting. Sino siya? Linzan, Ikaw ba ang dating asawa ni Yanting? Kumusta po? Ako si Yao Mengshu. Kumusta? umakyat ka muna sa taas. May sasabihin lang ako sa kanya. Sige po. Gabing-gabi na, pinapupunta siya ni Yanting sa bahay niya. Sila ba? Malapit na akong ikasal. Kaya pakiusap, simula ngayon, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Naiintindihan ko. Sana maging masaya kayo. Akala ko, kayang punan ng pag-ibig ang mga panghihinayang sa buhay, pero ang pag-ibig din pala. Ang gumagawa ng mas maraming pagsisisi. Hello? Nakita mo ba kung anong oras na? Naku, uwian na pala sa kindergarten. Nakalimutan kong sunduin si Leyi. Pati ang anak natin, nakakalimutan mo. Napakahusay mo talagang ina. Pasensya na po. At saka, simula ngayon, huwag mo nang hayaan. Natawagan pa ako ng mga taga-kindergarten. Sorry po, sa susunod hindi na. Naiikot ang paningin ko. Tulong! May nawalan ng malay! Bakit ako nandito sa ospital? Nahimatay po kayo sa gilid ng daan at dinala po kayo dito sa ospital. Nahimatay. Leyi, Miss Lin, ang sakit niyo po ay maaari mangyari anumang oras. Kailangang abisuhan ang pamilya niyo para ma-confine kayo. wag na po. Ayaw ko silang mag-alala. Kahit ba ang asawa mo ay hindi pwedeng malaman? Hiwalay na kami sa asawa. Miss Lin, hindi na pwedeng ipagpaliban ang gamutan sa sakit niyo. Alam ko, Alam mo ba, may isang bata na pumunta rito sa ospital para hanapin si Dr. Duan at iginigiit niyang si Dr. Duan daw ang tatay niya. Hindi pa man lang kinakasal si Dr. Duan. Saan naman manggagaling ang anak? Pero ang batang yun na si Lei. Kung titingnan mo ay kamukhang kamukha talaga ni Dr. Duan. Leyi. Yanting,
Nandyan ba sa'yo si Lehi? Tinawagan ko na ang nanay mo para sunduin na si Lei. Salamat. Pasensya na sa abala. Kung talagang nag-aalala ka sa kanya, hindi mo siya iiwan mag-isa sa kindergarten at hindi ka mawawala ng buong gabi. Pasensya na. Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Bakit siya tatakbo rito sa ospital? At sasabihin pang ako ang tatay niya? Sa kindergarten, si Lehi lang ang walang tatay na sumusundo. Tinatawanan siya ng ibang mga bata. Ayaw ko siyang malungkot. Kaya nagsinungaling ako sa kanya na ang tatay niya ay ang pinakamahusay na surgeon sa mundo, na sobrang busy sa trabaho. Kaya hindi siya masundo. Huwag mo nang gagawin ang mga ganitong pakulo. Dahil tayong dalawa ay talagang walang pag-asa. Pasensya na. Ipapaliwanag ko na lang ng maayos kay Lehi. Malinaw namang hindi ko anak si Lei. Pero bakit kamukhang kamukha ko siya? Gawan mo ulit ako ng DNA test. Ang sakit mo ay maaari pong umatake anumang oras, kaya kailangan malaman ng pamilya mo para ma-confine ka. Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ni nanay at Lehi, mag-aalala lang sila. Nay, hindi po muna ako makakauwi dahil may business trip ako. Pasensya na po kung maabala ko kayo sa pag-aalaga kay Lehi. Walang problema. Nagkita na si Lei at si Duan Yanting. Mukhang gustong-gusto siya ni Yanting. Kayo ba? Nay, kakasal na po siya. Kung ikakasal na si Yanting, paano naman ikaw? Sa loob ng 6 na taon, lagi mong nararamdaman na may utang ka kay Duan Yanting, araw-araw kang pumupunta sa kanila para maglinis at magluto. Naisaalang-alang mo ba ang sarili mo? Sa ngayon po, ang gusto ko lang ay alagaan si Lehi. Pero darating ang panahon na wala ka na sa tabi niya, matanda na ako. Pagdating ng oras na yon, sino na ang tutulong sa'yo na mag-alaga kay Lei? Alam ko na po. Miss Lin, huli na noong ma-confine ka. Wala nang saysayang operasyon. Makakaasa na lang tayo sa gamutan para dugtungan ang buhay mo. Naintindihan ko. Pero, may isa pa akong paraan na pwedeng subukan. Bagamat maliit lang ang tsansa, mas mabuti na ito kaysa sa mawalan ng pag-asa. Anong paraan? Dito sa ospital namin, may isang napakagaling na surgeon. Kung mapapapayag natin siya, baka may pag-asa pa. Sino siya? Ang pangalan niya ay Duan Yanting. Miss Lin, Binibining Yao? May sakit ka ba? oo, mayroon akong cancer. Buti na lang at nakilala ko si Yanting, siya ang nagligtas sa akin. Mabuti naman na may pagkakataon pa siyang magpatuloy sa buhay. May kailangan ka ba kay Yanting? Wala naman. Wala naman siya rito. Hayaan mo na lang. Miss Lin, pwede mo ba akong tulungan? Ano yon? Magpapakasal na kami ni Yanting, pero hindi ko pa siya ganoon kakilala. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga gusto niya? Aalis din naman ako anumang oras. Mabuti na rin siguro kung may mag-aalaga kay Yanting. Pagdating ng panahon, una, hindi niya gusto ang maingay. Kung may sasabihin ka, hintayin mong matapos siya sa ginagawa niya. Pangalawa, hindi siya kumakain ng maanghang. Pangatlo, maselan siya sa linis. Kailangang linisin ang kwarto araw-araw. Yanting, nandito ka na pala.
Nagtatanong lang ako kay Miss Lin tungkol sa mga ugali at gusto mo. Hindi na kailangan. Magpapakasal ako sa isang asawa, hindi sa isang katulong. Maiwan ko na muna kayo. Una na ako. Siya? Bakit ang payat na niya ngayon? Yanting, anong iniisip mo? Ito ang resulta ng follow-up check-up mo? Magaling ka na, pwede ka nang lumabas ng ospital. Pero gusto ko pang makasama ka ng mas matagal. Binibining yaw? Kailangan ko pang magtrabaho. Dr. Duan, ang hinihingi niyong DNA test ay lumabas na ang resulta. Ano ang resulta? Pagkatapos ng muling pagsusuri, kayo ni Lin Lei ay wala talagang anumang kaugnayan sa dugo. Naiintindihan ko. Dr. Duan, maaari ko bang ipakiusap ang isang bagay sa iyo? Ano iyon? Baka kailanganin ko ang isang maliit na operasyon. Pwede ka bang maging surgeon ko? Dahil maliit na operasyon lang ito, kaya na itong gawin ng ibang mga doktor. At saka sinabi ko na sa iyo, huwag mo na sana uling distorbuhin ang buhay ko. Dr. Duan, May gagawin pa ako? Mauuna na ako. Base sa muling pagsusuri, kayo ni Lin Lei ay wala talagang kaugnayan sa isa't isa. Linzian, kung hindi mo lang ako paulit-ulit na niloko, marahil sana, Pinuntahan mo ba si Dr. Duan? total napakababa naman ng tsansa na maging matagumpay ang operasyon. Hindi ko na kailangang istorbuhin pa si Dr. Duan. Kakausapin ko siya. Huwag na. Ang kalagayan ko, alam ko na ang kahihinatnan nito. Salamat, Dr. Zhao. Susunduin ko pa ang anak ko. Mauuna na ako. Kung may oras ka, dalhin mo rin ang anak mo rito para ma-check up. Ang sakit na ito ay posibleng namamana? Sige. Dr. Duan, may pasyente ako rito na may cancer sa esophagus. Gusto ko sanang kumonsulta sa iyo. Dr. Duan, may pasyente ako rito na may sakit sa esophagus at gusto sana kitang konsultahin tungkol sa kanya. sakit sa esophagus? Sige, isend mo sa akin ang mga impormasyon tungkol dito. Sige, sige. Mangangailangan pa ng kaunting oras para sa sample ng Lei. Hintayin mo lang muna. Miss Lin, Binibining yaw. Ang buhok mo. nalaglag na silang lahat dahil sa gamutan. Sabi ng doktor, bumalik ang sakit ko. Wala na akong gaanong panahon. Paumanhin. Kaya naman, Miss Lin, nagmamakaawa ako sa'yo, huwag ka nang pumunta rito sa ospital at guluhin si Yanting. Ang tanging hiling ko lang, sa huling mga sandali ng buhay ko, ay ang maayos na makasal kay Yanting. Maaari ba? Sige. Anong ginagawa mo rito?
Nakita ko lang si Miss Lin kanina na may kasamang batang babae sa ospital, kaya na-curious ako at tinignan sila. Bakit sila nandito? May sakit ba sila? Huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Narinig ko kasi kanina si Miss Lin. Balak niya palang magpagawa kay Dr. Zhou ng isang peking DNA test result. Mabuti na lang at hindi pumayag si Dr. Zhou Yanting. Pwede bang magpakasal na talaga tayo? Hindi kita sisihin sa pagpapakasal mo noon kay Lin Zhen. Biktima ka lang din naman. Magaling ka na? Hindi mo na kailangang bumalik pa rito sa ospital? Ako, Binibining Yao? Binayaran ko na ang lahat ng mga bill mo sa ospital? Ituring mo na lang na pambayad ko ito sa iyo? Kahit na wala naman akong utang sa iyo. hindi ko kailangan ng pera. Mahal talaga kita. Pareho nating alam ang totoo na hindi kita pakakasalan? Bakit ang bilis? Kumalat na ba agad ang sakit sa mga mata ko? Salamat po. Anong nangyari sa mga mata mo? Wala ito. Nasilaw lang ako sa araw. Hindi pa rin ba maayos ang lalamunan mo? Opo. Medyo masakit pa. Alagaan mo ang sarili mo. Ang ganitong pagkakataon na makasama si Duan Yanting at maglakad ng tahimik ay isang malaking pribilehiyo. Kung panaginip man ito, sana ay magtagal pa ito ng kaunti. Yung tungkol sa operasyon na sinabi mo noon, ano yon? Wala iyon. Maliit na operasyon lang iyon. At tapos na. Mabuti naman kung ganoon. Kailan nyo balak magpakasal? Ni Binibining Yao? Hindi kami engaged. Pasensya na. Anong sinabi mo? Wala, nasa bahay ka na. Aalis na ako. Hello? Miss Lin, si Zhou Che ito. Dr. Zhao, napatawag ka. Tungkol ba ito sa resulta ng lab ni Lei? Lumalabas na ba? Oo, Oo. ayon sa resulta, napakalusog ni Lei. Salamat, Dr. Zhao. Pero Pero ano? sa gene test, lumalabas na hindi mo kadugo si Lei. Base sa DNA test, wala kayong relasyon sa dugo ni Lei. Ito pala ang katotohanan. Hindi ko anak ang batang yan. Yanting. Wala na akong naging ibang lalaki. Maniwala ka sa akin. Bitawan mo ako. Lin Zhen, nakakasuka ka talaga. Yanting, hindi kita kailanman niloko. Pero hindi ka talaga naniwala sa akin. Miss Lin, okay ka lang ba? Makinig ka. Baka gusto mong ipacheck noon kung napagpalit ba ang bata sa ospital? Naiintindihan ko. Dr. Zhou, ang bagay na ito, pakiusap. Pwede bang ilihim mo muna ito? Bakit? Ano? Natatakot ako. Na kung hindi natin mahanap ang totoong pamilya ni Lei, baka mawalan siya ng matitirhan. Sige, nakuha ko. Itago natin itong sikreto. Salamat, Dr. Zhou. Dr. Duan, ito ang binabanggit ko sa iyo na records ng pasyenteng may cancer sa lalamunan. Pakitingnan mo. Parang masyado siyang importante sa iyo? Isa siyang single mother. Noong nakaraang araw, dinala niya ang anak niya para magpa-genetic check-up. Kinalabasan, lumabas na hindi pala niya totoong anak ang bata, pero itinuturing pa rin niya itong parang sariling anak, kaya sana ay gumaling siya. Masyado siyang mabait ah. Oo nga, kaso ang dati niyang asawa, walang pakiramdam sa kanya. Anong nangyayari? Dr. Duan, kakatanggap lang namin ng paghingi ng tulong mula sa isang batang babae. Malala na ang cancer ng nanay niya, biglang umatake ang sakit. At dinala na siya sa ICU. Base sa pagsusuri namin, ikaw lang ang pwedeng mag-opera sa kanya. Naintindihan ko.
Diostat. Hindi po normal ang tibok ng puso ng pasyente. Parang mawawala na siya. Lei, Nandito na po ba si Dr. Duan? Hindi na po kaya ng pasyente. Duan Yanting. Ang pasyenteng iyon, kaya kong tumulong. Ano ang pangalan niya? Linzen, Ano? Dr. Duan, may masamang nangyari. Ang pasyenteng may cancer sa lalamunan, pumutok ang kanyang ugat. Marami ng dugo, nasa bingit na siya ng panganib. Ibigay mo sa akin ang dokumento. Ang pasyente sa loob ay si Linzen. Yanting. Hindi maganda ito, huminto ang puso ng pasyente. Mabilis ding bumabagsak ang blood pressure niya. Dr. Duan, Linzen. Huwag kang matutulog, gumising ka. Yanting. Huwag kang matutulog, gumising ka. Sa huling sandali ng buhay ko, nakikita ko pa rin ang mukha ni Yanting. Linzen, Naririnig ko ang boses niya, kaya huwag kang pipikit, gumising ka. Sapat na ito para sa akin. Huwag kang pipikit, gumising ka. Yanting. Paalam na. Linzen. Kumusta na ang kalagayan niya? wala pa rin siyang malay. Pero alam nating dalawa na baka hindi na siya kailanman magising pa muli. Bumalik ka muna sa trabaho mo. Dito muna ako para samahan siya. Masyadong malala ang lagay niya. Sa simula pa lang ay wala ng gaanong pag-asa. Kaya huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Patawad. Kung pumayag lang sana ako noon na operahan ka, baka iba sana ang naging kinalabasan. Masyado akong naging mapagmataas. Akala ko wala akong pakialam. Pero ngayon ko lang napagtanto na mali pala ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para makabawi ako sa iyo? Linzen, gumising ka na please. Linjen, gising ka na? Naririnig mo ba ako? Nandito pa ako. Oo, buhay ka pa. Yanting, ikaw ba ang nag-opera sa akin? Oo. Ako nga. Salamat sa iyo. Sinabi na dati ni Dr. Zhao, ang sakit ko, kahit maoperahan ay hindi nagagaling ng lubos. Kaya, gaano pa ako katagal mananatili? Hanggang 5 taon lang. Sa loob ng hindi hihigit sa 5 taon. Sapat na yon. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mahahanap ko ang paraan para gumaling ka. Ayos lang. Na makasama ko pa si Lei ng 5 taon, kontento na po ako. Nabalitaan ko na si Lei. Anong nangyari? Sige. Pupunta na ako agad. Kailangan ko nang magsagawa ng operasyon, magpahinga ka muna, ng mabuti, babalikan kita mamaya. Bakit parang sa pakiramdam ko, bigla na lang siyang nagbago? Nasaan ang pasyenteng nasa kama na ito? Bakit siya nawala? Ang tinutukoy mo ba ay si Linjen? Nakapag-discharge na po siya kaninang umaga. Nakaalis na? Hindi pa siya lubos na gumagaling? Bakit niyo siya hinayaang umuwi? Mapilit po ang pasyente na umalis. Kahit anong pakiusap namin ay hindi siya nagpigil. Anong ginagawa mo sa bahay ko?
Bakit ka nandito sa bahay ko? Binigay mo sa akin ang susi na ito. 6 na taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin palit ang kandado. Kaya Dr. Duan, pumunta ka ba sa bahay ko? Dahil may kailangan ka? Bakit hindi ka nakinig sa payo ko at basta ka na lang lumabas ng ospital? Ang sitwasyon ng katawan mo, hindi mo ba talaga naiintindihan? Dahil alam ko ang totoo, kaya ako umalis. Kahit gaano pa ako katagal sa ospital, pareho lang din ang magiging resulta. Gagawa ako ng paraan para mailigtas ka. Kung mas maaga ko lang, sana narinig ang mga salitang iyan. Siguro mas naging maayos ang lahat. Pero sayang, dahil ayaw kitang maging pabigat sa iyo. Dr. Duan, hindi ko kailangan ng awa mo. Dr. Duan, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi kita kinakaawaan. Ako, Siya nga pala, magpapakasal na kayo ni Binibining Yao, hindi ba? ano? Dahil ikakasal na si Dr. Duan, huwag ka na sanang pumunta rito simula ngayon. Mahirap na baka may isipin pang masama ang iba. Sa totoo lang, kaming dalawa ay, Malapit nang matapos ang klase ni Lei. Kailangan ko na siyang sunduin. Pakiusap, Dr. Duan. Umalis ka na. At isa pa, mayroon pala akong kailangang ibigay sa iyo. ano iyon? Ang susi ng bahay niyo, panahon na para ibalik ito sa iyo. Mayroon akong kailangang ibigay sa iyo. Ano yon? Ang susi ng bahay mo, panahon na para ibalik ito. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay na tinitirhan mo ngayon ay ang dati nating tahanan at hindi ko na ibalik ang susi. Sa loob ng maraming taon, nagpumilit pa rin ako na mang-istorbo sa bahay mo. Pero dahil ikakasal ka na, at matagal na rin tayong hiwalay, kung itatago ko pa ito, ay hindi na tama. Hindi mo na kailangang ibalik ang susi? Itapon mo man o sirain, ikaw na ang bahala diyan. Sige. Kaya po pakiusap, Dr. Duan, ibigay mo na sa akin ang susi ng bahay ko. Wala sa akin. Hindi ba nandoon iyon? Lin Zhen, kailangan mo ba talagang magmadali na putulin ang lahat ng koneksyon mo sa akin? Ako, Dati, pilit na pilit kang humahabol sa akin, at ngayon naman gusto mo na lang akong itapon? pasensya na. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya huwag mong isiping matatakasan mo ako. Bakit parang mas galit pa siya kaysa noong pumunta ako sa bahay niya nang walang paalam? Hindi ba ito naman ang lagi niyang gusto? Nandyan ka na pala. Maupo ka. Ang usapan natin, hindi ba't si Dr. Zhao ang darating? Nagkaroon ng biglaang emergency si Dr. Zhou. Kaya ako muna ang pumalit sa kanya. Hihintayin ko na lang si Dr. Zhao. Babalik na lang ako kapag may oras na siya. Paano kung hindi na magkaroon ng oras si Dr. Zhou? Ibig bang sabihin ay hindi ka na magpapacheck up? Hindi. Ayaw ko lang talaga na ikaw ang mag-check up sa akin. Ako ang nagsagawa ng operasyon mo, kaya nararapat lang na ako ang mag-check up sa iyo. Umupo ka. May masama ba sa pakiramdam mo? Wala. Nagkaroon ba ng punit o problema sa tahi mo? Wala. Linzan? Minahal mo ba ako kahit minsan? Hindi po. Hindi ako naniniwala. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako hinahabol noon? Katuwaan lang yun. Nagustuhan lang kita dahil sa itsura mo. Linzan? Bakit hindi ko napansin noon na napakatigas pala ng ulo mo? Bakit ka ba nang sasabi ng masama? Ayaw mo talagang umamin. Eh ikaw? Hindi ba't noon ay lagi mong sinasabi na lumayo ako sa iyo? Eh bakit ngayon? Hindi mo ako mabitawan? Dahil gusto kita. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, gusto kita. Kundi,
Bakit pa ako pupunta sa bahay mo para makita ka? Bakit pa kita ipinagluto ng sopas? Bakit ako naririto para maghalili? Tingin mo ba? Ito ang dapat gawin ng isang doktor sa kaniyang pasyente? Magpapakasal na kayo ni Binibining Yao. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. At angkop talaga kayo. Hindi ako magpapakasal sa kaniya. Niloloko mo lang ako. Hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa nagsisinungaling? Ang totoo? Matagal na kitang gusto. Paano? Dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan na mahirap tanggapin. Kaya pinilit ko ang aking sarili na huwag kang mahalin. Pero noong nakita kita na nakahiga sa kama sa ospital, doon ko napagtanto na nagsisisi ako. Sandali. Medyo naguguluhan ako. Sandali muna. Zenjan, magpakasal na tayong muli. At si Lei, ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Pumayag ka na magsimula tayo uli, please? Kung mayroon lang akong oras na magsimulang muli, sana nga ay ganoon. Hindi pwede. Patawad. Yanting, dapat ay magsimula ka na ng bagong buhay. Anong nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Parang wala ka sa sarili mo? Naaalala mo ba si Linjen? Oo naman. Siya, yung ipinakilala ko sa'yo para tulungan mong maoperahan. Bakit? Siya ang dati kong asawa. Ikaw pala yung bulag na dati niyang asawa. Oo nga. Napakabulag ko talaga. Ayos lang yan. I-target na lang natin sa inom. Good night, baby. Hello, Dr. Zhao. Napakagabi na, may problema ba? Miss Lin, Jen. Duan Yanting? pasensya na. Miss Lin, pwede bang pakiusapan ka na? Sunduin si Dr. Duan? Sige. Pupunta na ako agad. Bakit lasing na lasing siya ng ganyan? Uminom siyang mag-isa para lunurin ang problema hanggang sa maging ganito siya. Miss Lin, mayroon akong operasyon kaya kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na muna sa iyo si Dr. Duan. Sige po. Duan Yanting? Jen. Miss Lin, Pasensya na. Isang pagkakamali lang ang nangyari kanina. Bakit mo ako tinulak? ayos lang. Salamat sa pag-aalaga kay Yanting. Pwede ka na ngayong umalis. Binibining Yao. Sinabi na sa akin ni Yanting na ang tungkol sa kasal nyo ay peke lang. Anong ibig mong sabihin? Tungkol sa pagpapakasal nyo, alam kong hindi ito totoo. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkamali. Ang gusto ko lang sabihin, nakikita ko kung gaano mo kamahal si Yanting. Kaya naman binibining Yao, maaari bang hilingin sa iyo? Naalagaan mo siya ng mabuti? Wala na akong gaanong panahon. Kaya ngayong ikaw na ang nasa tabi ni Yanting para mag-alaga, panatag na ang loob ko. Siyempre, aalagaan ko siya ng mabuti. Jensen. Patawad? Maaari mo ba akong patawarin? Bakit? Lagi mo na lang naaalala si Linjen, ni hindi mo man lang ako matingnan. Mengsho, Oo, ako nga ito. pero ang natatandaan ko, kanina lang ay sinundo ako ni Linzen. Si Linjen na naman, puro na lang siya ang alam mo. Ako lang naman ang tanging nakasama mo sa lahat ng oras. Jensen? Maraming salamat sa iyo. Pwede ka nang umuwi. Yanting, totoo ang nararamdaman ko na gusto kitang pakasalan? Muli tayong magsimula? Maaari ba? Sinabi ko na sa iyo
Hindi na posible ang sa ating dalawa. Duan Yanting. Simula noong naghiwalay tayo nung taong iyon, hindi na kita mahal? Huwag mo nang gawin ang mga bagay na wala namang patutunguhan. Bakit ka pumasok kahit day off mo ngayon? Ang tindi siguro ng hangover mo? Sino ba kasing nagsabi sa iyong uminom ng ganoon karami? Salamat. Sabi ko nga ba, kagabi, kayong dalawa. Ikaw ba ang nagpapunta sa kanya? Sino pa nga ba? Kagabi ay todo ang hagulhol mo habang tinatawag ang pangalan niya, kaya wala na akong magawa. Nagmamakaawa ako habang tinatawag ang pangalan niya? Oo naman. Baka dahil may kasalanan ka sa kanya. May kasalanan ako sa kanya? Bakit, hindi ba? Anong kasalanan ang nagawa ko kay Yao Mengshu? Sino ba si Yao Mengshu? Ang tinutukoy ko ay si Lin Zhen. Saan ka pupunta? Bakit ka nandito? Nalasing ako kagabi, at ikaw ang sumundo sa akin. Pero bakit pagkatapos niyon ay ibinigay mo ako kay Yao Mengshu? Si Binibining Yao ang fiancé mo, kaya ang ibigay kita sa kanya ay nararapat lang. Hindi ko fiancé si Yao Mengshu. Pasyente ko lang si Yao Mengshu. Wala kaming ibang relasyon. Kung dahil kay Yao Mengshu ay ayaw mo akong paniwalaan, kung ganoon ay simula ngayon, ay lalayo na ako sa kanya hanggat maaari. Zhenzhen, ako, Tama na, ayaw ko nang makinig pa. Zhenzhen, ako, Tigil, ayaw ko nang makinig pa. Ayos ka lang ba? Saan ka nasaktan? Ipaghahanap kita ng gamot. huwag kang umalis. Ayos lang ako. Duan Yanting. Niloko mo na naman ako. Bakit ka naging ganyan? Ang gumawa sa akin na maging sinungaling at taong walang katuwiran, hindi ba ikaw? Kahit gawin mo yan, walang silbi. Hindi na kita mahal. Huwag mo na akong kulitin pa. Sige. Kung ganoon, patunayan mo kung talagang hindi mo na ako mahal? Kung ganoon, ay patunayan mo kung talagang hindi mo na ako mahal. Tingnan mo, hindi ka tumatanggi. Hindi ba patunay ito na mahal mo pa rin ako sa totoo lang? Duan Yanting. Bakit kailangan mo pang bumalik para guluhin ako? Noong una, di ba't ikaw naman ang may gustong umalis ako? Naging masama ako noon, pero ngayon, nagsisisi na ako. Pero hindi ko iyon tatanggapin. Sige, sabihin mo sa akin kung anong dahilan at hindi mo ako matanggap. Kapag nakumbinsi mo ako, aalis na ako agad. Dahil mawawala na ako sa mundong ito. Dahil mawawala na ako. Duan Yanting. Ayokong maging pabigat sa iyo. May napakahaba pang hinaharap na naghihintay sa iyo at deserve mo ang isang mas mabuting tao na makakasama mo. Hindi mo rin naman anak si Lei. Kaya hindi mo kailangang magtiis sa dalawang pabigat sa buhay mo. Hindi. Wala rin namang relasyon sa dugo si Lei sa iyo, di ba? Paano mo nalaman? Minsan itong nabanggit ni Joe Che. Tungkol sa pinagmulan ni Lei, ipinapaimbestiga ko na, pati na rin ang tungkol sa iyong sakit. Pinag-aaralan ko na rin ang iyong medical na record. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng iyan. Lin Zhen, isa lang ang itatanong ko sa iyo. Mahal mo pa ba ako? Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Lin Zhen, isa lang ang itatanong ko sa iyo. Mahal mo pa ba ako? Kung tayo rin naman ay magkakahiwalay pagdating ng araw, bakit kailangan pa nating mag-aksaya ng panahon para lang pagsisihan nating dalawa ang lahat? Zhen, pakasalan mo ako.
Nakatulog na ba si Lei? Opo. Noong nakita kanya ngayong araw, medyo naging excited siya at palagi siyang nagtatanong sa akin kung ikaw ba ang tunay niyang ama. Naglikot muna siya ng matagal bago nakatulog. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon din tayo ng oras para makasabay sa sitwasyon. Nabalitaan ko na hinahanap mo rin ang tunay na pamilya ni Lei? Nagpunta ako sa ospital para mag-imbestiga at hindi imposibleng nagkapalit ang mga bata sa pagitan ng dalawang pamilya. Paano kung nahanap na sila? Anong gagawin mo? Ay rerespeto ko ang desisyon ni Lei, pero siya ay mananatiling anak ko habang buhay. Mr. Duan, tungkol sa pag-imbestiga mo sa pagkakakilanlan ng bata, may resulta na ito ngayon. Mr. Duan, tungkol sa investigasyon sa pagkatao ng bata, may resulta na ngayon. Ano ang resulta? Nagkaroon ng pagpapalit ng mga bata sa kabilang silid nung nasa ospital pa kayo. Nasaan na sila ngayon? Maayos ba ang kalagayan ng bata? Nahanap na ang bata, kaya lang noong nakaraang ilang buwan, sumama siya sa kanyang mga kinilalang magulang sa isang bakasyon, at sa kasamaang palad, na aksidente sila sa daan, at wala na siya. Naiintindihan ko. Jenjen? Ayos ka lang ba? Nalulungkot lang ako. Dahil kahit minsan, hindi ko pa man lang nasilayan ang bata. Dahil naisama nila siya sa pamamasyal, mukhang ang pamilyang iyon ay talagang nagmamalasakit sa batang iyon. Bago siya nawala, siguradong naging masaya rin siya. Nitong mga nakaraang araw, ang pagsasama ni Yanting at Lei ay nagiging mas maayos na. Sana talaga ay magkaroon pa ako ng mas maraming oras. Ang sakit ko, parang lalo pang lumalala. Jenzen, sabi ni Lei, gusto niya raw kumain ng ice cream. Bakit ang putla ng mukha mo? Jenjen. Dr. Zhao, kani-kanina lang. Parang gusto ko laging sumuka. Ito na ba kaya ang pagbalik ng sakit ko? Gaano nakatagal nangyayari ito? 1 buwan na. Sa nakikita ko ngayon, parang wala namang mga senyales ng pagbabalik ng sakit mo. Anong nangyayari? Hindi bumalik ang sakit mo, kaya ka madalas magsuka, ay dahil buntis ka. Buntis siya? Doktor ka rin naman. Bakit pati ang mga sintomas ng pagbubuntis at ang pag-atake ng sakit ay hindi mo mapag-iba? Ano? Sige na, umalis na kayo. May iba pa akong pasyenteng hinihintay. Yanting. Totoong buntis ako. Oo. Anak natin ito. Sa tingin mo, naawa ba ang langit sa akin dahil kaunti na lang ang oras, kaya ibinigay nila itong regalo sa akin? Napakasaya ko, Yanting, na bago matapos ang buhay ko, ay mapupunan ang lahat ng panghihinayang ko. Napakaswerte ko talaga. Jenjen? Hindi natin maaaring ituloy ang pagkakaroon ng batang ito. Anong sabi mo? Makinig ka sa akin. Ang katawan mo ngayon. Hindi. Walang pwedeng kumuha sa anak ko mula sa tabi ko. Jenjen. Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng maayos, please. Alam kong hindi mo matanggap, pero sa lagay ng katawan mo ngayon, hindi mo na kakayanin ang sakit na idudulot ng panganganak. Kaya ko. Kung gusto nating iligtas ang bata, kailangan nating itigil ang gamot sa cancer, pati ang chemotherapy ay hindi pwede. Dahil doon, mabilis na babalik ang sakit mo at baka, sa huli ay wala na kayong dalawa ng anak mo. Hindi. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak ko. Kung ang kapalit ay ang buhay mo, mas pipiliin ko pang walang anak. Jenjen, isipin mo si Lei, gusto mo ba siyang lumaki ng maaga nang wala ka? Jenjen,
Nakapag-desisyon ka na ba? Nagdesisyon na ako. Nakapagdesisyon na ako, itutuloy ko ang pagbubuntis na ito. Pero, Yanting, 4 na taon na lang ang natitirang panahon para sa akin. Kapag lumala pa ang sakit ko, maaaring hindi na aabot ng 4 na taon. nandito naman ako. Mabubuhay ka ng 4 na taon o hihigit pa doon? Naniniwala ako sa iyo. Pero nawalan na ako ng anak sa iyo noon. Ayaw ko nang mawalan pa ulit. Kapag maayos na ang kalusugan mo, magkakaroon pa tayo ng pagkakataon. Alam nating dalawa. Nawala na talagang pagkakataon. Patawad. Alam kong nagmamatigas ako. Pero hayaan mo na akong magmatigas sa pagkakataong ito. Maaari ba? Sigurado ka na ba talaga na gusto mong ituloy ang batang ito? Oo. Sige, hindi na kita pipigilan. Simula ngayon, sasama ako sa iyo para harapin ang lahat ng ito. Salamat. Ilang araw ka nang hindi natutulog? Hindi ko alam. Tamang-tama ang dating mo. Gusto ko sanang pag-usapan natin ang kalagayan ni Linzen. Tutal, ikaw naman ang kanyang attending physician? Mas alam mo ang kondisyon niya. Sige, magtanong ka lang. Kung magpapasya si Linzen na mabuntis at magkaanak ngayon, sa tingin mo, gaano pa kaya siya katagal? Pinakamatagal na ang 1 taon. Sa totoo lang, alam kong nahulaan mo na iyan. Oo? Hindi lang talaga ako makapaniwala. Hindi ko akalain na ang isang henyong siruhano ay magdududa rin sa sarili niya. Malaki na talaga ang ipinagbago mo. Pagdating sa mahalagang tao, laging nagiging mas maingat. Sige. Ito ang mga dokumento na hiningi ko mula sa propesor sa ibang bansa na nag-aaral tungkol sa esophagus cancer. Sana ay makatulong ito sa iyo. Salamat. Walang anuman. Siguraduhin mong mananatili siyang ligtas. Jiao Che. Huwag mong sabihing, Yan. Malamig sa labas? At dahil nagdadalang tao ka, mas mabuting huwag ka nang magpahangin. Salamat sa pag-aalala. Dr. Zhao, bakit araw-araw kang nagtatrabaho? Hindi ka ba nagbabakasyon? Madalas ay may mga operation, kaya hindi na lang ako nagbabakasyon. Hindi ba magagalit ang girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Wala ka man lang bang nagugustuhan? Sa totoo lang, mayroon akong nagugustuhan. Kilala ko ba siya? Kilala ko ba siya? Ikaw? Hindi mo siya kilala. Zhen, uwi na tayo. Dr. Zhao, mauna na po kami. Sige, alam. Susunduin ba muna natin si Lei? Bumili muna tayo ng candy para sa kanya. Kagabi pa siya nagrereklamo at gusto iyon. Sige. Masyadong nakakabagot ang buhay ko. Nang matauhan ako, dumating na pala ako sa edad na kailangan ng ipakilala ng pamilya para sa blind date. Hindi ko naisip na mai-inlove ako sa unang pagkikita, pero kapag dumating ang pag-ibig, mayroon itong mga palatandaan. Dr. Zhao? Kumusta po? Ang kaso lang, ang nararamdamang ito ay kailangang magtapos bago pa man magsimula. Anong sitwasyon sa loob? Ligtas ba ang mag-ina? Maayos na naisilang ang bata. Subalit, Kumusta si Linjen? napaaga ang uwi ni Dr. Duan ngayong araw. Uuwi ka ba para samahan ang asawa mo? Oo. Hindi ko akalain na ang napakasungit na si Dr. Duan ay kapag nabanggit ang tungkol sa kanyang asawa ay nakakangiti ng ganyan kalambot. Mula ngayon, huwag mong babanggitin ang asawa ni Dr. Duan sa harap niya. Bakit po? Sir, bumili po kayo ng bulaklak. Sige, Salamat po. Dahil ang asawa niya ay wala na simula pa noong 1 taon. Tara na.
Jensen, pauwi na ako galing trabaho. Napuri si Lei ngayong araw? Sabi nila sa klase ay nagsalita siya tungkol sa kanyang sinulat na sanaysay na may pamagat na ang pinakamagaling na surgeon na tatay sa buong mundo. Ang pagiging makapal ang mukha niya ay kapareho mo noong una. Miss na kita. Miss na rin kita.